Hello, magandang gabi po. Opo, ako ay lulubog lilitaw kasi problemado ako dito sa aking equipment. Hindi na ako sinisipot ng aking kaibigang technician. Anyway, napakarami pong mga issue ngayon sa ating bansa, no? Tila baga ngayong itong season na ito ay punong-puno po ng mga issue. Merong masama, merong maganda, pero talagang saksakan ng dami kahit saan ka bumaling ng paningin. Malalaking issue po dito sa ating bansa sa ngayon, itong taon na to, nasa third quarter na ba tayo? Third quarter. Malaki. At pag may lumitaw yung panibagong malaking issue, nasasapawan na yung dati, kagaya nung issue ni Kibuloy, di ba? Nasapawan na. Nung nahuli itong tumakas na mga involved sa Pogo, tapos naibalik dito, tapos yung mga hearing dyan sa Kongreso, talaga nakakabaliw. At ngayon nga, ito na namang may latest, itong tungkol nga kay Alice Go na nahuli na daw, natiklop na doon sa Indonesia at ibabalik na dito sa Pilipinas para papanagutin. Sana nga. Kasi ako duda ko baka sa hina po ng parang nakakaano naman, mahina po talaga ang ating otoridad. Sa totoo lang. Baka yan dyan baka makapuslit pa yan Anyway, sana, nakakahiya naman kung makakawala pa yan. Na ngayon nga, nakakahiya na nga yung parang nakakahiya sa bansa natin, sa mga otoridad natin na tayo natakasan. Pero yung Indonesia, magagaling ang mga pulis ng Indonesia, no? Magaling. Bilib ako. Sana ganun din po dito sa atin, ano? Although, sige, hindi po yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero darating po tayo dyan. Pag-uusapan din po natin yan. Itong tungkol sa mga magagandang babae, mga batang-batang babae na nagpapatakbo ng pogo. Pero hindi po yan ang topic natin sa ngayon. Ang gusto kong pag-usapan natin ngayon muna, na talagang hindi na ako, kahit na nahihiyaman akong mag-vlog dahil nga dito sa pangit ng equipment ko, hindi ko matiis na hindi ako magpahayag ng aking saloobin tungkol dito sa issue na to. Ito po yung tungkol dito sa paghahangad ng masama laban sa buhay ng Pangulo natin, Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na po bago sa atin, 'di ba, mga kababayan? Hindi na po bago sa atin na sinisiraan, pilit sinisira ang pagkatao, ang buhay, ang karir ng ating pinakamamahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pilit nilang sinisira. Pero hindi naman sila nagwawagi. 'Di ba? O ngayon, hindi umubra yung mga paninira nila tungkol sa mga bangag-bangag, yung mga adik-adik, mga sex video, mga kung ano-ano. Ngayon, pilit silang humahanap ng mga panira kay PBBM, puro palpak. Kaya ito, ibabalita na lang nila na kesyo, gusto nga nila, ibalita nila na patay na Ganun po mga kababayan katindi ang kademonyuhan nitong mga anti-Marcos. Marami pong anti-Marcos, 'di ba? Pero itong anti-Marcos na tinutukoy ko, ito yung mga nasa kampo ng mga Duterte, 'di ba? Duterte camp. Wag na kayong kunwari. Kasi mayroon namang mga anti-Marcos na yung mga makakaliwa, mga dilawan, pinklawan, pero ito po
ito ang mas matindi na klaseng anti-Marcos. Dahil sila po talagang hinahangad nila na mawala na sa landas nila ang ating Pangulo. Hindi nila madala sa paninira, sa chismis, sa fake news. Ito, wini-wish na lang nila, nagwi-wish na lang sila na madedo na itong Pangulo natin. So ito nga pinakalat nila ngayon na kesyo code blue, kesyo emergency, dinala sa ospital. Malala ang lagay ng kalusugan ng ating Pangulo. At sinasabihan na kailangan nang pumalit si Pusit. Itong si Pusit, si Luro, yung masamang ugali na itong nilalang na napakasama, napakabastos ng ugali. Yan ang gusto nilang iluklok. Now, nung unang narinig ko yung dinala daw isinugod sa ospital, medyo siyempre, muna naniwala ako o kinabahan ako. At siyempre, nag-pray ka na, sana naman hindi totoo. Tayo yung nagdadasal na sana hindi totoo. At ayaw nating mangyari yon. Alam na natin kung bakit. Pero itong mga kampon ni Satanas, itong mga kampon ni Duterte, na nagpakalat nitong fake news na kesyo isinugod sa ospital si PBBM. Aba, mangilabot po kayo. Di ba mga kababayan? Kasi alam natin na yung karma, di ba? Pag maghangad ka ng masama or mabuti sa iyong kapwa, yun mismo ang babalik sa iyo. Kaya dapat itong mga naghahangad na ito ng masama laban sa ating Pangulo, mangilabot kayo, oy. At sinong mga to? Itong mga taong ito na nawawala na sa katinuan. Sa pangunguna nitong si nakakapanghinayang na tao ito, mga kababayan. Itong si Jason Sa. Ito ang hari ng fake news at itong yung nandyan sa California. Alam niyo mga kababayan, ayokong tawagin itong Maharlika eh. Itong Maharlika, yung buljakera dyan na vlogger na nandyan sa Amerika. Kasi po mga kababayan, pwede ba tigilan na po natin ang katatawag sa kanya ng Maharlika? Sayang po yung name, yung word. Kasi ang source po ng pangalang yan, ang term na Maharlika, ay napaka-noble. It's a noble term. Diba? Hindi po bagay sa isang katulad ng nandyan sa Amerika na yan, na gamitin itong banal, para sa akin banal na term, yung term na Maharlika. Maganda po ang ibig sabihin yan, kagalang-galang, yung ay pagka-royal blood, hindi po bagay sa kanya. Pwede ba mga kababayan, huwag niya siyang tawaging Maharlika dahil hindi bagay sa kanya. Nababastos po yung word na Maharlika. Tawagin niyo lang siyang buljakera or hitad. Diba? Hitad, buljakera. Huwag lang Maharlika mga kababayan. Sayang naman. It's a very respectable Filipino term. Hindi bagay dito sa taong ito. Okay. Punta tayo ngayon kay Jason Sa. Ito pong si Jason Sa, way back 90s ba? Or early 20th century. Early 2000. Noong panahon po na sila pa ni Mel Tiangco, di ba? Yung programa nila na Partners, Mel and Jay, na during that time, sa pagkakaalam ko,
they are partners on and off cam. Parang, totoo naman siguro, wala namang masama na mayroon silang intimate relationship. Nung mga panahong yon, sinusubaybayan ko nga po yan yung Partners Mel and Jay, sa Channel 7 ba yun? Sinusubaybayan ko yun. At napakatino po niya doon. Ang tinutino na journalist, kagalang-galang. Kaya ko sinusubaybayan yan silang dalawa. Hindi ko po maintindihan mga kababayan, ano na ang nangyari dito kay Jason sa ngayon? Tila ba mula nung nagkahiwalay sila ni Mel, parang nabuang? Ewan ko ba naman kung bakit nagkawalaan sila. Naku, Mr. Jason, sa mahiya-hiya ka naman. Mahiya-hiya ka kay Mel Tiangco na dati mong partner. Kasi si Mel Tiangco, hanggang ngayon, ang ganda pa rin ng kanyang karir. Diba? Pero ikaw, asaan ka ngayon? Although ang sabi mo, ikaw ay nag-retire na at nagfa-farm, mayroon kang malaking farm dyan sa Mindanao. At you said you were enjoying yourself farming. Pero ito, bakit sumasali ka pa sa mga nakakagulat po? Kasi napanood ko siya sa isang TV program minsan na kaya doon ko nalaman na nung mag-retire siya, nag-retire siya doon sa nakabili siya ng malaking lupa, nagfa-farming siya, masaya siya sa buhay niya, as a retired person. Masaya siya, okay. Pero bigla na lang na nabalitaan natin na na-involve siya sa isang iskandalo na para bang tungkol sa illegal recruitment, and then later on tungkol sa estafa. Di nga ba't hinuli yan ng NBI, nakulong? Pero ito, nakalabas. Duda ko, may nagpalabas dyan na isang makapangyarihang tao. Taga Mindanao. At magagamit siya. Ito nga, duda ko yun na tila baga may tumulong sa kanya na makaalpas dun sa kinasadlakan niya. Tapos ito ngayon, tila baga nagpapagamit. Kasi nakapagtataka bakit ganyan na ang kinikilos niya sa ngayon? Naku, Mr. Jason sinayang niyo po ang buhay ninyo, yung dati ninyong, yung memories ng isang Jason na isang matinong journalist noong araw. Parang sinira niyo Ano na nangyari sa'yo? Tapos ngayon nandiyan ka sa ultimong physical na anyo ninyo, para kayong nagda-drugs ba? Dudo ka tulad ba, baka nagda-drugs ito Parang wala sa katinuan. Tapos yung kanyang itsura, parang hindi niya inaalagaan ang sarili niya. Samantalang kumikita naman siya ng malaki bilang isang Kibuloy supporter. Diba? 1 million per month para lang manira sa ating Pangulo. Tapos ito nga, ikaw ang nagpakalat dito di ba sa'yo nag-umpisa? Kinalat mo na kesyo si Pangulong Bongbong Marcos malapit ng mamatay. Nagtaka ka pa na, ay buhay pa pala. Alam nyo, yung mga taong naghahangad ng masama sa kapwa, mangilabot ka. Kasi baka sa'yo mangyari yung wini-wish mo sa iyong kapwa. O ngayon, yung mga pinakalat ninyong fake news, napahiya ba kayo? Yun yung Pangulo, busy-busy. Busy-busy na nag-i-inspection dun sa mga nabaha. Nagtatrabaho ng matino. Inaalagaan yung kanyang mga constituents, yung kanyang mamamayan. Inaalagaan, nagtatrabaho.
Walang ibang iniisip kundi ang mapabuti yung buhay ng mga Pilipino, mapaganda yung bansa natin, pero kayo ano itong mga pinaggagawa ninyo? Naghahangad kayo na mamatay na yung Pangulo? Excuse me, para ano? Sino ipapalit ninyo? Yung puset? Na bastos? Bastos na? Matakaw pa sa pera? Oh, yun ang gusto ninyo? Excuse me mga tao ito. Alam nyo mga kababayan, nagtataka po ako dito sa mga supporter na ito ni Kibuloy at ni Duterte. Parang sinasapian ng ng masamang espiritu. Hindi ako naniniwala na hindi ninyo alam kung ano ang totoong pagkatao, totoong kartada, karakas nitong Duterte at Kibuloy. Pero bakit yan pa rin kayo nakadikit? At yan pa ang gusto ninyong ipalit na mamuno sa Pilipinas? Ipalit dito sa isang matinong presidente? Anong klaseng mga utak yan mga kababayan? Kitang-kita naman mga bulag ba kayo? Kumparahin nyo nga itong ginagawa, yung performance ni PBBM at ang performance ni Puset. Kumparahin mo nga. Si PBBM ba sa loob ng 2 taon, may nabalitaan ba kayo na ibinulsang pera? Ito. Sa opisina ng Vice President at doon sa Department of Education, ngayon, di ba, naglilitawan, naglalabasan, sumisingaw ang mga nakatagong baho. Mga hindi maipaliwanag na paggasta ng pera. Saan napunta? Saan dinala? Milyon-milyon, hindi lang milyon, bilyon na pera ng gobyerno. Tapos ngayon, yan ang gusto ninyong ipalit? Yan ang gusto ninyong maging Pangulo? Nasisiraan kayo ng sarili. Nawawala sa sarili, nasisiraan ng mga pag-iisip. But anyway, konti lang naman kayo Hindi naman kayo mananalo. Kasi, bukod sa itong mga sumusuporta sa Marcos, at nadagdagan pa na parami na ngayon, ang mga dating kontra sa Marcos, mga taga Dilawan, Pinklawan, ang sumusuporta na sa mga ginagawa ni PBBM. Dahil sila, itong mga Pinklawan na ito, tumitingin po sila sa issue, hindi sa pagkatao, hindi sa pansarili, hindi sa pansariling hangarin. 'Di ba? Pero itong Duterte camp na ito puro pansarili lang to Hindi naman ito para sa bayan Kaya, please lang mga kababayan, ingatan po natin, tulungan po natin na maingatan ang ating Pangulo. Dahil kapag itong Pangulo natin, si PBBM ang mawala, na hindi pa umaabot doon sa kanyang term, tayo po ang lugi mga kababayan. Tayong mga maliliit na ordinaryong mamamayang Pilipino. Talo po tayo. Dahil pamamahalaan tayo ng isang diktador na makatsina, makasarili at makatsina. Kaya mga kababayan, sa darating po na senatorial elections, sa 2025 elections, maging matalino po tayo sa pagpili. Nung ka po nating iboto, itong mga
mga kampon ni Kibuloy at ni Duterte. Tama? Mga kababayan, mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Maraming salamat po. Ito po si Sultana. Nag-iiwan po sa inyo ng magandang gabi. Bye.